Ang halamang ito ay mabisa dawng gamot sa kagat ng ahas mga busing. Welcome sa aking vlog mga boss. Kilala nyo to yung halaman na to? So, sinong may nakakilala sa halaman na to mga busing? So dito sa Davao mga boss, tinatawag ito na buyo-buyo. So ito, hindi ko nakikita ito sa Usamis mga boss. Yan oh. Yan. Ang buyo-buyo mga boss ay tumutubo dito sa Davao ng kahit saan dito. Yan, ito yung mga halaman na nagkokontrol din sa pagdami ng mga ganyan, kugon. So, yung ibang mga magsasaka mga boss, mas minabuti nilang may buyo-buyo kaysa kugon mga busing. Kasi pag mayroon ito na napakarami sa inyong mga lupain dyan, ay nawawala po iyan. Hindi po yan tumutubo. Kung mas pinipili nila na ito yung tutubo mga boss. So ito pala mga busing ay hindi endemic kasi mayroon ito marami doon sa South America. Ayan mga busing. So hindi endemic to. Pag sinabi kasi natin na endemic mga busing ay dito lang makikita sa Pilipinas. So ang buyo-buyo ay ginagawa din na panggawa ng bahay. Ito ay hindi binubukbok. Kaso lang ito yung kahahantungan. Yan no, nagbibitak-bitak. So ito may nabasa tayo sa Facebook, sa aking newsfeed mga busing, na ito daw ay mabisang gamot sa snake bite. So pag ito'y mabisa nga mga boss, ay napakaswerte naman natin mga busing kasi dito sa Davao de Oro mga busing napakadami ditong ganito. So ito ay tinatawag na buyo-buyo. Yan, napakarami dito talaga dito sa Davao de Oro. So, pero sa Usamis mga busing, wala akong nakikitang buyo-buyo doon. So dito lang sa Davao napakarami. Napakarami dito kaya napakaswerte natin na mayroon ng remedy. Mayroon ng remedyo mga busing, halimbawa makagat tayo ng ahas. Kaya nang pinag-alala ko mga busing kasi mahilig akong pumunta dyan sa mga gubat, sa mga kakahuyan mga boss. So iyang kasing banakon mga boss, very aggressive. Kailangan talaga siyang mailayo sa mga tao mga boss, pero sa duno na dito sa amin napakarami niyan dito. So yan ang remedyo daw. Nakita ko to sa newsfeed na ito daw pala ang buyo-buyo mga busing. Yung talbos nito gagawin mo tong juice, so pipigain mo mga boss. Pwede rin pang internal ito, so iinumin yung juice mga busing pag halimbawa ay nakagat tayo, ang sinasabi dito, at saka pwede rin ipahid doon sa parte na kung saan ka nakagat. So hindi basta-basta mga busing ang sinasabi dito sa post ng taga Bukidnon mga busing na ito ay kagat ng banakon, king cobra. So napakatindi yung niya, sinasabi niya na kagat daw ng ganyang ahas. So pag ganyan kasi mga busing, wala pa yung dito. So in 30 minutes, ka talaga, maaari kang mawala ng buhay. Pero itong sinasabi niya mga boss ay nakakatuwa, nakakasaya mga busing na ito pala daw ay possible na gamot na wala pa namang pag-aaral na proper na pag-aaral mga busing, pero may doktor na daw nito na nagsabi na ito ay nakakagamot nga. Pinag-aralan ng isang doktor. So, mas maganda kasi yun mga busing na pinag-aralan ng marami. So yan yan ang buyo-buyo. Tandaan nyo, ang sinasabi ay yung talbos nito ay kukuhanan ng dagta, igagawing Diyos at ipaiinom doon sa kagat ng ahas, at di kaya mga busing ay didikdikin yan at ipahi doon. So mayroon pang isang remedyo na tinuturo doon sa aking kaibigan nung kami nakatira sa bundok mga boss, na mabisa din daw ang gamot yung bawang. Dikdikin mo yung bawang, ipainom mo yung juice, at saka napakaraming purong-purong juice ng kalamansi. Yan mga boss, pag halimbawa para hindi mag-spreading yung ng ahas, yung kamandag. So thank you for watching sa aking vlog. Sana may natutunan na naman tayo ngayong araw na to.